Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? Amen. We are all blessed. Amen? Hallelujah. Because of the grace of God, we are all blessed. Amen. Not of our own doing. We are receiving grace upon grace every day of our lives. Amen? Hallelujah. At alam ko po na lahat tayo po niyan ay nakakaranas sapagkat wala pong pinipili ang Panginoon, anuman ang ating kalagayan, ano man po yung ating pong mga pinagdadaanan. Kung tayo man ngayon ay sabi nga medyo dumadaan sa ilang mga masalimuot na bahagi ng buhay, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya, sabi po, hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan. At lagi pong higit pa sa sapat ang biyaya ng Panginoon na sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayong umaga, ang kanyang salita ay nangangako na kung saan kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, nandun po na mararanasan po natin yung fullness of His blessings. Amen? Hallelujah. So welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong po umaga. At masaya po kami na kayo po ay kasama namin. At alam po namin na kayo po ba masaya din na kasama nyo kami? Praise God. Nililinaw ko lang po. Baka naman. No, hindi po. Alam po namin na sa tuwinang tayo yun po yung kagandahan sa Life Giver. We do not always doon po na sumisentro lamang sa isang napakaseryosong, sabi nga, kasi di ba sa relihiyon, ang tinuturo po kapag pupunta ka ng simbahan, dapat tahimik ka. Dapat walang tatawa, di ba? Kasi hindi po kabanalan yun. Ang kabanalan po ay yung tayo po ay mahinhin, tayo po ay hindi maingay, no? Pero ang Diyos po natin ay puno ng kagalakan. Amen? At ini-express po niya ito na dapat ding tayo na, sabi po, nakipag-isa sa Kanya at biniyayaan ng kapayapaan, ng kagalakan sa ating pong mga puso ay i-manifest po natin. Ipakita po natin. So praise God. Magandang umaga din po sa ating pong mga kapatid sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa ating pong mga outreaches, o saan man kayo naroon ngayon. Papasalamat po kami sa inyo pong pagsama ngayong pong umaga. At alam po natin na marami pong nanonood at nakikinig sa ating pong streaming kapag pag Sunday. So sa iba't ibang outreaches po natin. Kaya dahil doon minsan iisa lang po talaga yung mensahe at ganoon naman po talaga. Pag balik po dito ng mga pastor at nagpe-fellowship na po kami diyan pag tanghali o mga hapon. Nandun po na pag nagtatanungan, ano ba mensahe mo kanina? Sabihin ng isa, yung katulad din ng mensahe mo. Minsan, hindi po yun, hindi po sinasadya. Talagang yung pagpe-prepare po ay the Holy Spirit leading us doon po sa kung ano yung dapat po nating matanggap. Amen? At hindi naman po lahat ng maaring sasabihin ng nagtuturo ay para sa atin lang. Para sa lahat po yun. Although meron pong specific na mga taong kinakausap, let us just desire na lagi po tuwing ng pagdalo po natin sa gawain ng Panginoon, Lord, kausapin mo ko mamaya sa pamamagitan ng iyong salita, paalalahanan mo ko, ituwid mo ko kung kailangan at ipaunawa mo sa akin kung ano yung ganap na kalooban para sa akin at sa aking sitwasyon. No? So, nandun po na tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. At sa mga kapatid po natin sa abroad, sa iba't ibang panig po ng mundo, nagpapasalamat po kami sa inyong palagiang pananalangin, patuloy na pananalangin para po sa ministeryo ng The Life Giver Church, sa inyong pong suporta, anumang form po ito ng support, through financial blessings, prayers, lahat po ng yan ay pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ngayon po umaga, ikalawang linggo po ng buwan ng Pebrero. Sino po dito yung pumapag-ibig na? Hindi. Kasi pag February, di ba? Feb-ibig yung tawag nila. So, pero ang tanong ko po ngayong umaga, nakalab pa po ba kayo? Naalala niyo ba sa radyo dati, may tinatanong yung announcer ng DJ, nakalab ka pa ba? Ewan ko kung ano, hindi ko na maintindihan niyo kung anong station eh. Pero nakalab ka pa ba? So ngayong umaga, nakalab pa ba tayo? In love pa rin ba tayo sa Panginoon? Amen. No, bawat araw, we are getting in love with the Lord. Nandun na hindi mo maunawaan, lumalalim ng lumalalim, lumalawak ng lumalawak. At hindi po yun dahil tayo ang nagmamahal sa Kanya.
Kundi siya po ang unang nagpapadama ng pag-ibig sa atin, na kapag nadama po natin, hindi po natin maiwasan na ma-inlove sa Kanya. Bawat araw ng ating buhay, nandun po na lumalalim po lalo ang pag-ibig din natin sa Kanya, sapagkat unang lumalalim yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin at hindi ito nagmamaliw. Take note, hindi po nagmamaliw, hindi po lumilipas, hindi po ito feelings na katulad ng sa tao lang nasasabihin sa iyo, I love you, pero feelings lang yon. Nararamdaman niya lang kasi, kaya di ba yung sinasabi ng iba, alam mo, I feel in love today. Today lang, no? Diba? Paano in love ka pa ba tomorrow o sa isang araw? Di ba? Kaya po, kapag ibabase lang sa pakiramdam, yung pag-ibig na sinasabi po natin, lumilipas po yan eh. Pero maaasahan po natin na kung lumipas man, tayo man po, yung pag-ibig natin ay manghinawa at minsan ay nangihina para sa Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, palalim ng palalim, palawak ng palawak, no? Pataas ng pataas na hindi natin kayang sukatin. Amen? Yun ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. Sa kabila ng kahit na anong nagagawa po natin, anong kahinaan po natin, sagana po sa biyaya, sa grasya ng pag-ibig ng Diyos na kung saan mararanasan po natin. At ikaw na lamang po yung magdadalang hiya doon sa lahat, sa kabila ng mga pagpapalang tinatanggap ko. Ito lang ba yung aking response? Ganun po. So kasi lagi pong mayroong positive response eh. Upon receiving the grace of God, upon experiencing the love of God in our lives, nandun po na lagi pong merong positive response eh, hindi maaari. No? Tayo nga kapag sinabihan tayong ng mabuting bagay, compliment, di ba ano sinasabi natin? Thank you. Pero minsan, kapag Panginoon na yung gumagawa ng mga biyaya sa atin, o nagbibigay ng mga pagpapala, yun lang nakakalungkot na hindi natin na-acknowledge at hindi man lang natin siya napapasalamatan. Pero ang Diyos laging nakatingin para sa bawat isa upang ipadama yung kanya pong biyaya, masaganang biyaya na ninanais niyang i-release sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya tayo, tumatanggap lang tayo. So, salamat po sa Panginoon ngayon pong umaga. And I know that this is the appointed time of God upang tayo po'y lagi magsama-sama at magpalakasan at sabay-sabay na matuto sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa ating pong mga kamanggagawa. Bishop, magandang umaga po. Pastor Ann, Pastor Sitas, Pastor Lito, Atay Carlos, Pastor Hill, Pastor Noel, Pastor Bernard, Pastor Alex ulit po. So praise God. Sa mga leaders po natin, salamat po. Ngayon pong umaga, amen, hallelujah, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. And indeed, marami pong mga testimonies, marami na po tayong natatanggap ng mga patotoo na marami pong mga kapatid po natin pinagpapala pagpasok pa lang ng bagong taon na nagugulat po tayo. And even sa ministry, di ba? Na yung mga announcement po natin na nakakaraan, yung mga testimonies po ni Bishop na pinapahayag dito sa kalagitnaan, pinagpapasalamat sa Panginoon, ay nandun po na napakaraming biyaya. Bagamat minsan sa una, magtataka ka, may mga problemang unang dumarating, but at the end of the day, all things work together for our own good. Amen? Na lahat ng mga hindi man magandang mga pangyayari sa buhay, gagawin ng Panginoon, He will turn it into a positive one na kung saan ang magbibinipisyo po ay ang bawat isa. Nandun po na pagpapala ng Panginoon. Di ba? Nandun po na pagpasok ng taon, we declare na the best life. No? This is the year of living the best life. Pero marami din po kasabay po noon, marami nagkasakit, marami po ay mga negosyo po nila medyo naging shaky, yung mga finances po ay medyo hindi naging maganda kalagayan. Pero ganoon pa man sa lahat ng ito, mga ilang panahon lang, nakikita po natin na nagmamanifest na as we believe the Word of God and as He believe His promises, and we live unto the presence of the Lord at yung kanyang paghahari sa atin, nandun po na, hallelujah, nagmamanifest na po yung pagpapala ng Panginoon. At kasabay po, nawa, hindi lamang po, yun po yung pinagpe-pray natin eh, na yung pagpapala, yung best life, hindi lamang po sa larangan ng material na bagay, hindi lamang po yung ang patotoo natin, alam mo, pinagpala at it is indeed the best life because
Nandun na, alam mo, marami na kaming pera ngayon. O marami na kaming material na mga bagay na na-accumulate. Hindi po yun eh. Hindi lamang po yung kaganapan. O hindi lamang po yun yung fullness ng blessing ng Panginoon. Hindi po nasusukat sa mga material na bagay. Ang mahalaga, yung pong may kapayapaan, may kagalakan po tayo sa ating pong mga puso, sa ating pong relasyon sa Panginoon. So, kung handa na po tayong lahat, at alam ko po naman po na sa pagpunta natin dito, handa tayong lahat. Amen? Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. And the title of our message this morning is, The best life is living in the fullness of God's grace. The best life is living in the fullness of God's grace. So yung masasabing ganap na buhay, no, yung buhay na sinasabi natin, pinakapapangarap po ng bawat isa sa atin, ay isang buhay na kung saan namumuhay po tayo sa kapunuan, kapuspusan, kaganapan ng biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. No, na nakikita, nagmamanifest po yung grasya ng Panginoon sa atin. Na hindi po tayo yung nag-struggle sa mga biyaya para makamtan ito, kundi nakikita po natin, sineset up tayo ng Panginoon, and as we follow, nandun po yung kanya mga instructions, no, yung mga salita niya na sinasabi sa atin, sa pagsunod po natin, nandun po na natatagpuan po natin yung kaganapan ng lahat ng mga ipinangako niya sa atin. Yun po yung gusto ng Panginoon. No, na mamuhay tayo na kung saan sa kapunuan o kaganapan ng grasya ng Panginoon. So let us open our Bible to the book of John chapter 1, verse 4. John chapter 1, verse 4. Sa NLT po, basahin po natin sa New Living Translations. Amen. In John chapter 1, verse 4, sa New Living Translation, ito po yung sinasabi. The Word gave life to everything that was created. So the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Sabi po, so, ayan po pala. The Word gave life to everything. Sabi po, and His light brought light to everyone. In verse 5, sabi po, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So sabi po, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So, yung the word po na sinasabi diyan, pag binalikan po natin doon po sa verse 1, nandun po yung pagdating ng salita, ang ating Panginoong Yesus. At nagkatawang tao siya at nakasama po ng bawat isa sa atin. So the Word gave life to everything. Sabi po, ang salita na yon ng Panginoong Yesus, sabi po, ay nagbigay ng buhay sa lahat ng nilikha. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. So tayo po kasama. Meron po tayong hininga, tayo po'y kanyang nilikha. And His life brought light to everyone. Actually, sa lahat naman dumating yung liwanag na ito para sa lahat. Pero pinagpala po ang bawat isa sa atin na tayo po yung tumugon. No, tayo po yung tumanggap ng liwanag na yon, which is ang ating Panginoong Jesucristo. And sabi po, the light shines in the darkness. So sa gitna ng kadiliman, yung liwanag po na yon ay nandun po na tinatanglawan yung kadiliman. At yung kadiliman ay hindi po ito kayang apulain o hindi ito kayang alisin. Sa Amplified Version po, ganito po yung sinasabi. In Him was life, and the life was the light of men. Alam niyo po, sabi po, in Him was life. Siya po mismo yung buhay. Hindi lamang siya nagbubigay ng buhay, kundi siya yung buhay. At wala pong meron tayo ngayon sa buhay na ito na hindi po nagmula sa buhay na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? In Him was life. Kaya, kung meron man sa bahagi ng buhay po natin na sinasabi natin walang buhay, hindi po yun ang kagustuhan ng Panginoon Ang gusto ng Panginoon, sa bawat bahagi ng buhay natin, magliwanag siya. Amen? So, upon receiving Him as the light, nandun po na, sabi po sa verse 5, and the light shines on in the darkness, for the darkness has never overpowered it, put it out, or absorb it, or appropriated it.
And sabi po, is unreceptive to it. So ibig sabihin, yung liwanag na yun, hindi pwedeng alisin. Kaya nga, dati di ba yung kalagayan ng buhay po natin, nandun po tayo sa kadiliman. Pinapaalala lang po sa atin ng Panginoon na hindi po tayo agad nasa liwanag. Nasa kadiliman po tayo at ang buhay na meron tayo sa iba't ibang bahagi ng buhay po natin ay walang direksyon, di ba kadiliman ang nakikita po natin. Na wala tayong pag-asa. May mga panahon, lagi po tayong depressed. No, lagi po tayong discouraged, disheartened. Parang yung iba, ayaw na magpatuloy sapagkat sa nakikitang buhay po ng bawat isa. Pero ngayon po umaga, gusto ko mo sabihin, na paano man tayo nag-exist dito sa mundo pong ito, sa anumang kaparaanan at sa anumang kalagayan. At nung tayo nabuhay na, anuman ang estado natin sa buhay ngayon. Kung tayo man ay dumaraan sa mga pagsubok financially, yung bang relationally, sabihin natin hindi maganda yung takbo ng buhay po natin. Alam niyo po, kung ano man yung lahat ng ito, sabi po, in Him was life. Ang aga. In Him was life. Actually, kanina pa ako umiiyak doon sa praise and worship. It touches our emotions, of course, na nandun po na pag kumakanta tayo, it's you have won my heart. One of my favorite songs na sabi nga, siya lang naman ang nakapag-capture ng puso natin Hindi po yung ganda ng ministry, hindi yung yaman ng ministry, hindi yung ganda ng lugar kundi mismong si Jesus talaga yung pag-ibig ng Panginoon. No? Kung ikukumpara po dati sa kalagayan ko na tayo po namumuhay sa kadiliman, mas magandang tingnan dati yung mga bagay ng sanlibutan. Amen? Parang walang struggle doon. Pag may problema ka, gusto mo uminom ka lang. Maya-maya, mawawala ng sandali. Parang walang, yun lang, yung buhay. Pero ganun din, parang walang struggles kasi nai-enjoy mo nandun nandun si Satanas na pinai-enjoy sa'yo yung lahat ng bagay. Pero di ba nung tayo po ay nasa liwanag na, mas nakita ngayon natin na iba yung liwanag na daladala ng ating Panginoong Jesucristo, amen? Na tumanglaw sa atin sapagkat bawat bahagi ng buhay po natin, niliwanagan niya, amen? Lalong-lalo na yung magulo nating kaisipan. No? Nagliwanag sa Panginoon. Nung dumating ang Panginoon, tinanggap natin siya. At wala pong buhay ang bawat isa ngayon, wala tayong tinatangkilik o wala tayong tinatamasang pagpapala na hindi galing sa Kanya. Siya na nagbibigay ng buhay. No? And sabi po, in this verse, we are reminded of the incredible gift of grace. Yun ang nakamamangha sa grasya ng Panginoon. Di ba? We never see ourselves being changed. Lalo na kung meron sa atin, di ba? Ako po, matahimik lang po ako tingnan. Miski po sa bahay. Lahat naman, pero may pagkasalbahe. Yung tawag nga sa akin nung kainuman ko matanda noon na kaklase ni Chito Loizaga. Senior, Kaloy pala yun, yung pinakamatanda. Pero inyo, nakainuman ko pa yung kaklase niya. Kainuman ko po lagi yung gabi-gabi. Sabi niya, ang tawag sa akin noon, Santo Santito. Pag nakainom na, demonyito. Kasi daw ang amo daw ng mukha ko pag tapos pagdating ng ganon yung kalagayan natin. Di ba parang wala naman tayong makitang, hindi ko rin makita yung sarili ko na nasa ganitong kalagayan. Kasi ako po, kailangan ko pang kailangan ko pang i-push ng aking pong auntie, isupply yung pangangailangan ko para lang ma-build yung self-esteem. Isasama niya kami sa mga restaurant kasi hindi kami marunong. Pag nakakita kami ng medyo sabi nga ni Bishop, pag medyo mas maputi sa atin, parang tingin natin mas mataas na yung antas ng pamumuhay. Diba? Dati po dinadala kami ng auntie ko sa Green Hills. Tapos susubukan ako na ikaw mag-order. Hindi ko kaya mag-order, hindi ko kaya makipag-usap, makiharap. Pero alam niyo po, takot ka sa mga ganung bagay. Takot ka sa kinabukasan. Dati iniisip po natin yung kinabukasan natin, amen? Marami tayong kinatatakutan. But when the light comes
in our lives, the Lord Jesus Christ. And in Him was life. Nagkaroon ng buhay ang bawat isa. No, and we are not just here on earth, sabi po, nandito tayo not just for existence. Kasi yung iba parang isip lang, nandito lang tayo para pampuno ng mundo eh. Pamparami ng tao sa sanlibutan. Yung bang nandito lang tayo para enjoy natin yung buhay. Yung parang wala lang, dumating ka sa mundo, tapos you just exist. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon eh. Sabi po, ang kalooban ng Diyos is that we have yung bang life na katulad, sinasabi sa John 10:10, I have come to give you life and have it in abundance. No, yung masagana, yung ganap, kasiya-siya, yung nag-o-overflow na pamumuhay. Pero hindi natin, sabi nga, hindi naman namin nararanasan ngayon yan eh. O nga, hindi tayo yung bang sagana sa maraming material na bagay. Pero yun lamang pong relasyon natin sa Panginoon, yun lang, sermon na. It is the best life. Having a relationship, a personal relationship with the Lord Jesus Christ is having a best life. Yun na po yun. No, naggagawa lang tayo ng mga bagay para paalalahanan tayo. Kami may outline para ipaalala sa inyo. Pero yun lang po yun eh. Having the best life is having a personal, intimate relationship with the Lord. At kapag ikaw ay nandun na, kapiling mo na yung liwanag. Sabi po, in Him there was no darkness. Wala na pong dilim. Kahit po yung madilim na bahagi ng buhay po natin ay kayang liwanagan ng Panginoon. And through His Word, nandun po na narinig po natin, sapat po yan para po gisingin tayo, para po liwanagan yung ating mga kaisipan, baguhin po yung ating kaisipan patungo sa pananampalataya sa Kanya. Na anuman ang kalagayan natin, mabuti ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, at ang kalooban niya sa kinabukasan tayo po'y magkaroon ng isang magandang bukas pinagpala. Amen? Higit sa lahat. So, we are just not here for existence, but it is a life filled with purpose. Hallelujah. Tayo po, hindi ko sasabihin para sabihin merong yung bang may division o merong yung bang may diskriminasyon o parang yung senaryo nung sa Vapor Tabo, di ba? Naalala ko pa tuloy yung Vapor Tabo. Pinag-aaralan natin sa high school yung kay Rizal, yung ginawa po niya na, di ba sa barko Vapor Tabo, nandun po sa ibaba, nandun yung mga medyo talagang pinakamahirap, tapos may middle class, mayroong, di ba? Ganon din naman sa barko ngayon, mayroon pa rin ganon. So talaga para sa kaayusan lang naman, economy, merong deluxe, meron. Alam ko po na iba-iba po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Iba't iba yung kalagayan natin in terms of finances, in terms of material wealth na meron tayo, in terms ng educational attainment na meron po tayo, iba-iba po tayo. Amen? Merong hindi nabigyan ng pribilehiyo makapag-aral. No, sa mataas na antas ng pag-aaral. Sasabihin natin, kaya nagiging dahilan yon, siguro hanggang dito lang talaga ako. Ito yung kalooban ng Panginoon. Ito lang kasi pinag-aralan ko eh. So, ito yung inabot ko. Ito lang yung biyayang para sa akin. Sabihin natin, hindi naman ako ma-impluwensya. Kaya siguro yung hindi ako pwede dyan sa mga business o sa mga wala rin akong, sabi nga, yung talino para dyan. Wala akong kakayanan. Pero ngayon pong umaga, regardless of our situation, of our status, pantay-pantay po tayo sa Panginoon. Lahat po tayo, kahit nasabihin nga natin kung ikaw ay nag-street sweeper, kung ikaw ay janitor sa office, kung sabi nga, wag natin nilalang lang natin eh. Pero lahat po ng yan, yung sa buhay po natin, lahat tayo, ang pinakatotoo, our life is filled with purpose. May layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos. Hindi kayo nilagay ng Panginoon para mamuhay ka doon sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Meron kakayanan ng Panginoon. He has the anointing to prosper us. But we have to believe Him. Kailangan natin paniwalaan. And of course, sa grasya ng Panginoon, hindi po tayo sasabihin na inuutusan po tayo na maging tamad. Since may purpose ang Panginoon, may layunin siya sa buhay ng bawat isa atin, at punong-puno siya ng grasya sa bawat isa, our part is to believe Him
At nandun po na, i-inline po natin yung ating buhay ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. So may mga specific instructions na paggagawa sa iyong Panginoon. Pagtatrabahuhin ka rin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho na sa iyong sarili lang. Pero bibigyan ka niya ng wisdom. Ito yung i-business mo. O ito yung mga taong ibibigay ko sa iyo. So siya yung magsiset up para sa bawat isa sa atin sa blessings. Kaya hindi po imposible na tayo po tumaas yung antas ng ating pamumuhay. Sumagana po tayo. Amen? Sapagkat may layunin ng Diyos. Sabihin natin, ito nga ang buhay ko ngayon. Ito, isang kahig, isang tuka. Yung bang kinikita namin, sapat lang, pangkain. No, may layunin ng Diyos. At sasabihin mo, ang hirap nga naman. Hindi yan ang layunin sa'yo ng Diyos. Merong higit na mainam na inihanda ang Panginoon. But for the meantime, enjoy kung ano kalagayan mo, sapagkat sa isang araw, hindi mo na makikita yan. No, ang makikita mo, yung biyaya ng Panginoon na nasa iyong harapan, i-enjoy mo yung mga blessings na inahanda ng Panginoon para sa iyo. Amen? So, nandun po na kailangan lang, hallelujah, manampalataya sa kung ano sinasabi ng Panginoon. We don't need to struggle. Ang mundo po ngayon, kapag babasahin mo, kapag hahanapin mo, yung pinaka-statistics, kung ano ba yung nagbibigay ng satisfaction, ng fulfillment, ng contentment sa tao, hindi pa rin po nababago. Akala ko nabago na. Tinignan ko, natukso lang ako tingnan. Sabi ko, ano ba nagbibigay ng fulfillment sa mga tao? Sa Amerika, sa iba't ibang bansa, ibang pa sa buong mundo, yung statistics na pera pa rin. Money pa rin. Wala namang pagbabago dun eh. No, yung pa rin yung magbibigay ng pinaka-fulfillment, satisfaction. No, sa tao. Hindi, at alam ko, hindi naman mababago yun eh. Inaano lang na. At ngayon, yung mga age po ay yung mas marami kabataan. No? Pero yung doon sa mga medyo may nasa senior years na, yung mga may edad na, hindi na sa kanila eh. Ilang porsyento na lang. Pero marami. Kaya nga, hindi ba natin napapansin ngayon lahat ng tao? Ang hanap sumagana, wala namang masama po doon eh. Na lahat gagawin para po kumita. Gusto talaga ngayon ng tao ay magkaroon ng maraming salapi at hindi po masama yun eh. Kaya lang, hindi naman po sa kalagayan na kung saan yung pati yung ating relasyon sa Panginoon ay nababaliwala na. Sapagkat sabi ng Panginoon, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Another thing, yung pera po, una. Pangalawa po, yung professions. Yung mga trabaho po nila. Yun ang inaano nila eh. Kasama na po doon yung paghahanap ng malalaking kampanya and given na po yun. Yung bang sa tamang kaisipan, yun naman yung hahanapin mo, yung mga kumpanyang nagbibigay ng malaking sweldo. No, at talagang yun ang pinupursu. Tapos pagdating na nandun ka na, siyempre promotions. No, hahanapin natin. Nagbibigay ng satisfaction. Pero nakakalungkot na pag balik-balik na rin mo man ito, ano man ang sinasabi ng sanlibutan o ano man yung iniisip natin na makapagbibigay ng success, fulfillment at satisfaction, hindi po yan maikukumpara sa maibibigay na success, na fulfillment, na contentment, na peace, ng joy ng Panginoon. Amen? Hindi po maikukumpara doon. Hallelujah. Nasa iyo man ang maraming bagay. Nasa iyo man ang lahat. Pero wala ka sa Panginoon, hindi pa rin maayos ang buhay. Meron ka pa rin hahanapin. Kaya nga, yung mayaman, sumasagana, yung pa rin ang hanap, sagana pa rin. No? Sapagkat natatakot na mawalan. No, yung pa rin. Tapos maghahanap na security, kailangan tumaas yung posisyon, gagawin ang lahat. Wala naman tayong doon eh. Gusto, personal po natin. Ako man din po, nangarap ng ganung kalagayan. Pero hindi po to the extent na layo na tayo mga Kristyano na alam natin na hindi lamang tayo nabubuhay dito in the natural, but also we are spiritual being. Kaya kung nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa mga natural na bagay, higit sa spiritual na mga bagay, patungkol sa paghahari ng Diyos, may kaugnayan sa Kanya, dapat doon tayo mag-dwell din. Magbigay tayo ng mas maraming
At ang Diyos hindi humihingi ng mahabang panahon. Hindi niya aagawin sa iyo ang lahat para lang mapansin mo siya. At para lang mapilitan ka na magbigay ng panahon sa Kanya. Minsan ang mga magulang ganyan pa eh. Diba? Para lang magkaroon ng panahon yung mga anak natin o sa atin, yung makot natin, yung attention natin nila para mapansin tayo, meron tayong ginagawa. Pero ang Panginoon, hindi ganoon. Alam niya eh. Kaya lang, inaasahan niya na sa bawat isa na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. It is our positive response na alagaan po natin, i-nurture po natin, at i-enjoy po natin yung ating pong relationship sa Kanya. Sapagkat kapag malusog yung relationship natin sa Kanya, habang tayo po ay nakaugpong sa Kanya, bilang puno, tayo ang sanga, sabi po, mamumunga po tayo. Miski wala sa panahon, mamumunga tayo. Nandun po na, yan po yung prinsipyo ng tayo po yung nakakabit sa Panginoon. So, grace is a light that shines in the darkness of our lives. Yan po yung grasya. No, yan po yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Na minsan, marahil yung iba, ngayon pa lang nagsisink in sa atin. Ngayon pa lang natin lubos na naunawa, yung biyaya ng Panginoon. Sino ba yung grasyang tinatawag natin? Siya yung Word. Siya yung life. Siya yung ilaw na dumating sa sanlibutan pong ito. Amen? Ang ating Panginoong Yesus. Na tinanggap po ng bawat isa sa atin. Amen? So, nandito si Kristo sa atin. Kaya naman, yung sinasabi po natin that yung grasya, siya rin ang Panginoong Yesus. Is grace personified. Si Jesus Christ. So, this grace is a light that shines in the darkness of our lives, illuminating the way for us to walk in righteousness and truth. Dahil sa biyaya po ng Panginoon na nagbigay ng liwanag sa atin, nagbigay ng buhay po sa atin, sabi po, yung dating madilim nating buhay, nagliwanag. At ngayon po, hanggang sa ngayon, nagpapatuloy na sa bawat paglakad po natin, yung ilaw na yon ay tumatanglaw sa ating pong unahan. No, bago tayo humakbang, nag-iilaw na po siya dyan. Para po tayo po ay makalakad ng may katwiran at tayo po ay nakaayon sa katotohanan. Amen? So, yan po yung grasya. At napakasarap mamuhay in the fullness of God's grace. O sapagkat, saan ka man pumaroon, kasama mo yung liwanag. No, kaya pala nasabi ni David, even in the valley of the shadow of death. No? Kahit nandun po na sa yung bang tinalakaran niya, maglilig sa kanya sa kamatayan, di ba? Yung bang madilim na bahagi na kanya pong buhay, kasama niya yung liwanag. Amen? Kaya ngayong umaga gusto lang ipaalala ng Panginoon, sabi mo nga sa katabi mo, kasama mo yung liwanag. Sumama ka na. Ay, hindi mo yan. Joke lang po yan. Diba kasi diba sa mga pelikula, yung pag sinusundo, yung mamamatay ng karakter, sabi, sumunod ka na sa liwanag. Di ba? Siya lang po yung liwanag. Pero saka na muna tayo sumunod. Amen? Hallelujah. May purpose at may layunin pa ang Panginoon kung bakit tayo narito ngayon. Amen? Hallelujah. So, ang bawat isa po ay nakatanggap ng grasya na yon. So, let us read in 1 John chapter 1, verse 5. Pwede po basahin po natin sa The Passion Translation. 1 John chapter 1, verse 5. Sabi po, this is the life-giving message we heard Him share. And it's still ringing in our ears. Amen. Matagal na po tayong Kristiyano, amen? Pero kapag tayo po nakarinig ng mensahe ng Panginoon na tinuro sa atin, sabi po, it's still ringing in our ears. At yung kanina nga po, yung kinakanta natin yung, I want to sing until I'm lost in your love, it's you have won. Galing din po yun sa mga salita ng Diyos na ginawa ng mga aawit. Kaya habang naririnig mo, it's still ringing in your ear. Nandun na kung ano yung unang pagkakataon na sinasabi niya ito sa iyo noon, na narinig mo, yung pa rin yung sinasabi ngayon at mas may higit pang kapahayagan. Noon, paborito ko siya, pero hindi ko nauna, it's you have won my heart. Parang simple, di ba? You who have won my heart. Hindi lamang po niya binihag yung hindi lang siya yung naka-caught up ng aking attention, kundi
Ngayon, higit na naunawaan ko yung sinabing, "It's you who have won my heart." Siya lang yung nagpadama talaga ng pag-ibig eh. Siya lang yung talagang nagbigay ng liwanag. Siya lang yung tunay na nagko-comfort sa atin sa panahon na tayo nanghihina. Ibang siya lang, wala nang iba. Kaya hindi po natin may pagpapalit yung ating pong relasyon sa Panginoon. Sabi po, this is the life-giving message. We heard Him share and it's still ringing in our ears. We now repeat His words to you. God is pure light. Pure na light pa. God is pure light. No, dalisay na liwanag, totoo, puro. So, ibig sabihin wala, 'di ba? Ang mga color may shades eh. Pag sinabing white, pero merong dirty white. 'Di ba? Tapos merong parang beige, medyo beige na dahil medyo white siya, nilagyan ng yellow, may mga shades. Pero sabi po, God is pure light. Liwanag lang po siya. Kaya kung meron mang dumarating na madilim na circumstances sa buhay, hindi yan galing sa Panginoon. Sapagkat ang mga galing lamang sa Panginoon ay liwanag. God is pure light. And you will never find even a trace of darkness in Him. So, sa Panginoon, walang trace ng kadiliman. O walang bahid. Amen? Hallelujah. At as recipients of His grace, we are called to walk in the light of love and allowing His light to shine through us in every areas of our lives. We are to live in the fullness of God's grace. Tinanggap na po natin ang grasya. Tinanggap na po natin ang Panginoong Jesucristo. At sa bawat pagtitipon po natin, pinangangaral po, tinuturo sa atin, yung pong aral patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Na ito po'y biyaya na kung saan hindi po tayo ang nagbayad, hindi po tayo ang dahilan kung bakit natin tinatamasa yung mga pagpapala na meron tayo ngayon, kundi ito yung dahilan kung bakit naabot natin yung mga pangarap natin, yung success, no, yung achievements na meron tayo, hindi po yun eh. Lahat ng ito dahil lamang po sa grasya ng Panginoon, biyaya ng Diyos. So alam na natin yun, nauunawaan na natin. Kaya ngayon, pagkatapos nating maunawaan yung kapahayagan ng grasya, sabi po, ang gawin po natin, lakaran po natin. Lakaran po natin. Yung grasya po na iyon. At upang sa ating paglalakad, sa mga taong nakapaligid po sa atin, mag-manifest, nakikita po nila, yan pala yung uri ng pamumuhay na nasa ilalim ng grasya. Na kahit matbat ng problema, mayroong pa ring ngiti sa labi. Na ganyan pala, yung namumuhay sa grasya, na kahit po medyo yung circumstance ang kanyang kinalalagyan, dapat kang mag-aalala, parang imposible na makaahon. Pero dahil siya ay namumuhay sa grasya, meron laging ningning sa kanyang mga mata. At lagi po siyang nagnanasa na meron pang buhay na pagpapala at mga pag-asa na manggagaling sa Panginoon. No, yun po yung pamumuhay sa grasya ng Diyos. So, as recipients of God's grace, we are called to walk in the light of love and allowing His light. No, para makita ng iba yung liwanag. Nakakalungkot na po kasi yung kalagayan talaga. Noon po, parang okay lang. Yung sinasabing, we are in the last days. Parang, wala pang yung bang sobrang manifestations na, pero ngayon talagang makikita mo na eh. Maraming signs. Marami po mga pangyayari na hindi na po maganda. At maging sa pag-uugali ng tao, sa moral na kalagayan, no, iba na po ang priority ng mga tao ngayon. Magpayaman po, kumita, maging maganda ang buhay sa kinabukasan. At gagawin ng lahat para makamtan yun. Wala naman pong masama. Sasabihin nila, i-justify lang naman lang. Di ba masama ba yun? Nagsisikap lang naman kami. Kasi mabuti naman itong ginagawa namin para sa future at the expense of our relationship with the Lord. Sabihin ko pong hindi mabuti. Kasi hindi po natin dapat iiwaksi, isang tabi yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya lang naman tayo nagpapatuloy. In Him we live and move and have our being. Kaya ka masagana ngayon, hindi dahil sa'yo yan. Hindi dahil sa atin yan. Hindi dahil sa diskarte natin. Hindi dahil sa nasa maganda tayong kumpanya o magandang trabaho, magandang business. Hindi dahil sa magandang pinag-aralan po natin. At lahat ng yun,
balik po tayo. Saan ba nanggaling yung buhay? In Him was life. Sa Kanya nagmula yung buhay na ito. At kung hindi dahil sa Kanya, sino ba yung nagbigay sa atin ng wisdom? Sino ba nagbigay sa atin ng anointing to get wealth? No, sino ba yung nagbibigay ng anointing sa atin para sa kabila ng kabi-kabila mga problemang kinakaharap po natin, nananatili tayong nakatayo pa rin? We are still standing because of the grace of God. Hallelujah! Wala po sa atin. No, wala po sa atin. Kaya kung meron man tayong pangarapin ngayon, yes, alam nyo, hindi mo lang mapapansin habang ikaw ay nakaugpong, nandun po, nakakonekta sa puno. Hindi mo na namamalayan, nagbubunga ka na. No, una, spiritual. Pagkatapos yan, manifestations ng mga biyaya. Na magugulat ka, teka, paano nangyari ito? Paanong lahat ng ito ay na-provide? Paano? Hallelujah. At alam ko po, mag-a-agree yung mga lahat ng pastor na nandito, yung mga naglilingkod. At alam ko, bawat isa din sa ating lahat. Nandun po na yung provisions ng Panginoon, hindi mo matatawaran. Dati natatakot ako, paano ko mapag-aaral yung anak ko, nakagraduate na pala. Nagtatrabaho na pala. Ganun lang. No, yung bang, di ba, marami tayong kinatatakutan, marami tayong iniisip. Pati yung problema ng Diyos, pinoproblema natin kung paano niya tayo pagpapalain. Pero the moment na, Lord, have your way. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Paano ba yung ganito mangyayari? Yung pamilya ko, ganito yung kalagayan namin ngayon. Pero pagkatapos nun, pagkatiwala sa Kanya, mapapansin mo na lang, biglang yung peace that passeth all understanding, hindi mo man hinihingi, nandiyan ang kapayapaan. Ba't may kapayapaan ako? May problema kami. Yun talaga bumabalong. Sabay yung kagalakan at mamumutawi sa labi mo, Lord, salamat po. Mauuna yung pagpapasalamat. Kasabay po na makikita mo nagmamanifest yung mga biyaya. Unahin po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Let us live in the fullness of God's grace. Yung best life darating. No? Darating yung best life. Yung best, yun nga lang, sabi ko nga kanina, yung relationship natin sa Panginoon, best life na yun eh. At kasama na po dyan yung iba. No? Hindi po pwedeng, ang Lord, sige, pagpapalain kita spiritually. Magiging maalam ka sa maraming verses. At magiging magiging theologian ka nga. Pero yung material na pangangailangan mo, at saka bahala ka na doon, dumiskarte. Hindi po ganun ang Panginoon. Where He guides, He will provide. Kapag saan niya tayo dadalhin, bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. At anuman yung kalagayan po natin, wag tayong manghinawa, magtiwala sa Kanya. So, having the light which is Jesus living inside of us is living in the fullness of God's grace. Grace is often defined as unmerited favor of God. And living in the fullness of grace means, pag sinabi pong fullness of grace, parang mamumuhay ka dun sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi lang po siya biyaya, kundi fullness, yung kapunuan nga po ng grasya ng Panginoon. So, understanding the fullness of grace. It involves recognizing that we are saved by grace through faith. Unang-una, basic po. Na tayo po ay niligtas ng Panginoon, at tayo po ay naligtas hindi po dahil sa ating pong kabutihan, kundi po dahil sa biyaya ng Diyos. Ephesians 2, verse 8 hanggang 9, ito po yung sinasabi sa Amplified. It is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made perfect of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourself, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. So verse 9, sabi po, not because of works, not the fulfillment of the law's demand, lest any man should boast.
It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. So, yung fullness of grace is living a life knowing that the Lord Jesus Christ is the only source of all that we need. Pag sinasabing namumuhay tayo sa kapunuan ng grasya ng Panginoon, yung hindi ka na nag-aalala sa kung ano ang tatanggapin mo sapagkat meron kang pangangailangan, yung bang hindi ka na mag-aalala kung saan ka dadalhin ng buhay na ito sapagkat, sabi po, dahil sa grasya, nandun po na God's grace po kasi, sabi po sa 2 Corinthians 12:9, ay nandun po na lahat po ng bagay na tinatanggap po natin, siya lang yung gumagawa eh. Siya lang yung may kakayanan na ibigay sa atin yung mga pagpapalang yun na atin pong minimithi. God's grace is more than enough for us in every situation. So sabi niya, my grace is sufficient for you. Sabi po, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Sabi po, therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, yun po, maunawaan natin na lahat ng narating natin, naabot po natin, biyayang tinatanggap natin, ini-enjoy natin ang buhay na ito dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Diyos. Hindi po dahil sa kung ano pa man na special na meron po tayo. Special tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil siya'y nasa sa atin. Pero sa atin, without Jesus, we are not special. No, walang kaibahan naman sa atin. Katulad din lang tayo ng mga tao sa libutan. No, na namumuhay araw-araw, kung saan dalhin ng buhay, doon lang. No, at walang pag-asa yung iba. Yung iba'y nabibigatan. Pero sabi po, living in the fullness of God's grace requires us to fully embrace and accept na tayo po ay iniligtas ng Panginoon dahil po sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, and He has accepted us in the beloved. Nandun po na, and favor us in every day of our life. Ganun lang po mamuhay. Living in the fullness of God's grace ay mamumuhay ka lang. As if, nandun na, enjoy mo yung buhay. Ganito lang yung ulam, enjoy mo yung meron ka. No? Ganito lang yung mga bagay na meron ka, enjoy mo yan. Living in the fullness of God's grace. Pero wag kang mag-settle dyan sapagkat merong inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Wag ka na lang magugulat na isang araw, mamamangha ka at mapapasigaw ka dahil merong mga inilalaang biyaya ang Diyos na hindi mo inaasahan. Dahil sa grasya ng Panginoon, ang Diyos kapag magbigay, napakasagana. Amen? Sagana magbigay ang Diyos and He do not withhold blessings from us. Nandun po na hindi siya nag-withhold ng blessings. So, accept God's love. Wag na natin ipagmalaki yung pag-ibig natin sa Diyos. Dati, ganun ang panakot natin, Lord, mahal na mahal kita. Kita mo naman, sinasakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Kaya sana lahat ng prayer ko, lahat ng hihilingin ko, ibigay mo. Parang ginawa mo ng Ganun po tayo dati. Pero living in the fullness of God's grace, hindi mo kailangan humingi nang sasabihin na nag-i-struggle ka na para bang naghihingi ka pero hindi mo alam kung ibibigay o no? As long as it is in line with the will of God, pagkakaloob ng Panginoon. Basta kung yan ay need mo, no? Pangangailangan mo, kailangan ng pamilya, kailangan ng bawat isa sa atin, pagkakaloob ng Panginoon. Pero hindi niya ibibigay kung once nga lang natin. Diba? Yung mga gusto lang natin, yung mga material na bagay. No? Para lang maano tayo, fulfill yung ating mga desires. No, hindi po ibibigay ng Panginoon. No? Pero hindi mo rin pwedeng sabihin, hindi ibibigay ng Panginoon. Dahil nagbibigay pa rin siya sa grasya ng Panginoon, o hindi siya nagbibigay. Kaya nga pati sa panalangin yes and amen. Lagi. Kaya sabi ng iba na, sa Lord may no, hindi siya nagno-no. No, yung hinihingi mo na hindi niya ibinigay, hindi yung no.
Ibig sabihin lang noon, meron siyang higit na mabuting bagay pang inilalaan para sa'yo. Pero hindi para sabihin na hindi niya ibinigay sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka. Ang gusto ng Panginoon, malubos yung kagalakan ng bawat isa sa atin. Ang gusto ng Panginoon, makita niya ang bawat isa sa atin, patuloy na laging nagpapasalamat sapagkat sa bawat biyaya na tinatanggap po natin, nandun po na nalulugod ang Panginoon. Kaluguran po niya na ibigay sa atin. No, yung lahat ng ating pangangailangan. So, living in the fullness of God's grace requires us to fully embrace. Hayaan nating mahalin tayo ng Panginoon. Hayaan nating mahalin tayo ng Diyos at ipadama niya yung kanya pong biyaya sa bawat isa. At wag na po nating isipin na kailanman nagagalit siya sa atin. No, lagi po nating paulit-ulit na narinig eh. Kasi ito po yung mga basic ng grasya ng Panginoon. Para tayo po'y makapumuhay in the fullness of His grace. No, in the fullness of His grace. Nandun po na mararanasan po natin sa buhay, yung tayo po, ang bawat isa, ay talagang mapuspos ng kagalakan. And not only understand the fullness of His grace, but embrace God's promises. Living in the fullness of grace also means embracing the promise that God has for us. No, we must trust in His faithfulness and believe that His grace is sufficient for us. Daming pangako ng Panginoon. No, na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. And sa 2 Peter chapter 1 verse 4, sabi po, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enables you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. Bakit ang tao laging dinidesire yung mga material na bagay na sanlibutan? Yung mga inaalok ng mundo ng mga pansamantalang mga bagay lamang. Yung success, yung achievements, na kung saan maganda lang naman pang ano yan eh. No, ano na po yun sa atin bilang mga Kristiyano, pag may mga awards ka, may mga achievements ka, no, may mga medal ka. Parang ano ba yung konsuelo, parang ganun. Kasama na po yun. Na, praise God, para din pagpapakita na yan, alam mo, Christian yan, di ba? Pinagpapalaya ng Panginoon. Kaya tama lang po yun. Pero kung doon tayo nakatingin, sabi po, marami kasi, dinidesire yung mga bagay ng salibutan. Kaya meron pong nakukurap yung ating pong mga isip, kahit na Kristiyano na tayo, because dinidesire po natin yung mga bagay na nasa sanlibutan. Why? Because hindi natin mapanghawakan kasi yung pangako ng Diyos. Pero ngayong umaga, kung paniniwalaan mo lang at aakapin mo yung katotohanan ng mga pangako niya, hindi ka na matutuksong bumalik sa sanlibutan eh. Hindi ka na matutuksong mag-isip ng katulad ng mga nasa sanlibutan na walang ibang inisip kundi yung bang magpayaman, sumagana, sa material na bagay, sa ganito, financial na bagay, no? Kaya nandun po na nasisilo at tayo po bumabalik sa dati. Pero kung panghawakan po natin, let us all embrace the promises of God. Yung mga pangako niya, mga precious promises ng Lord, sabi po, great and precious promises, pinagkaloob sa bawat isa sa atin yan eh. Kaya paniwalaan po natin. Pag pinaniwalaan mo yan, magmamanifest sa buhay po ng bawat isa. At hindi mo na kailangan mag-resort pa na pumunta pa sa sanlibutan para lang matanggap yung ninanais mo sapagkat saan ka man naroon ngayon, kayang ibigay yan ng Panginoon sa iyo. Just hold on. Just embrace the promises of God and believe in His Word. No, it will come to pass. Wala pa pong ipinangako ang Diyos na hindi natutupad. Ang tanong lang naman natin lagi, kailan? Pero as long as we keep on believing and we keep on trusting, at alam natin sa biyaya ng Panginoon. Kasi ang tendency, kapag nangarap ka ng mga bagay na yon, nandun po na susundin mo yung kalooban mo, gagawin mo, didiskarte ka na naman ang para sa sarili mo. Hahakbang ka na naman ang mahakbang na kung saan alam mong tama sa tingin mo. Pero ang pinakatama ay ang hintayin natin yung counsel ng Panginoon, yung kanyang salita. Ano ba sinasabi ng kanyang salita? Paano ba niya tayo pagpapalain? Kailangan ba tayo mag-sweat? Kailangan ba tayo magpagod? Kailangan ba nating isang tabi yung ating relasyon sa Kanya para lang makamtan yung mga bagay ng sanlibutan? No.
Ang una nating, paalala sa'yo ng Panginoon. Di ba? Ang hawakan mo yung aking pangako. Ang anak, sigurado, darating yung kaganapan ng lahat ng mga ipinangako ko sa'yo. At alam naman natin yan eh. Marami tayong hiniling sa Panginoon, marami tayong pinag-pray na unti-unti dumarating. Meron pang mga bagay na hindi dumarating in His time. Amen? In His perfect time. Na kung saan sapat na yung kakayanan natin para tanggapin yung biyayang yun, tatanggapin po natin. So let us just embrace God's promises. Living in the fullness of God's grace is embracing God's promises sa buhay po ng bawat isa. Na kung saan mararanasan po natin yung pong kapuspusan ay kapunuan ng kanya pong grasya. And living in the fullness of His grace, that is called best life, is a life walking in gratitude and obedience. Walking in gratitude and obedience. Living the best life is walking in the gratitude and obedience of God. To God. So, pasasalamat sa Panginoon. Iyon na lang yung hinihintay ng Panginoon sa atin eh. No, yung pasalamatan natin at minsan yung acknowledgement natin doon sa lahat ng mga bagay na tinatanggap natin. Ako po para sa akin, masarap sa pakiramdam, yung binigyan mo ay nagpapasalamat, di ba? Yun lang naman. Wala naman. Minsan may mga pagkakataon kaya tayo nagbibigay, hindi lang pa, alam natin ang purpose natin para mapagpala, to be a blessing. Pero somehow, bilang tao nga tayo, magpasalamat eh. Kasi sa Panginoon, makikita po natin na yung pasasalamat ng mga nananampalataya sa Kanya ay isang daan na kung saan lalo pa pong nag-uumapaw yung mga biyaya na dumarating po sa atin. 'Di ba? Yung tinapay at yung isda na ipinagkaloob ng bata, 'di ba? No, ipinagpasalamat ng Panginoon at nandun po na dumami yung mga biyaya, nag-multiply eh. So parang pagpapaalala lang sa atin. But regardless, ito po yung sa grasya ng Panginoon. Lagi sa grasya ng Panginoon may ganun pa man. Kahit wala kang ang binibigay, kahit ka nga walang ginagawa para sa Kanya eh. Kahit nga ang ginagawa lang natin, aaten lang tayo every Sunday eh. Bakit minsan mas marami pa kayong tinatanggap? Sana all. Totoo lang, di ba? Di ba bakit yung iba? Ngayon, tanungin po natin ang sarili natin, dahil ba magaling kayo? Dahil ba mas magaling tayo sa mga kapatid po natin? O dahil sa mas matalino tayo, mas madiskarte tayo? No. It is all by the grace of God. At ang bawat isa sa atin, meron pong nakatalagang pagpapala tayong tatanggapin. Amen? Kaya hindi rin dapat na tayo po'y mainggit sa mga pagpapalang tinatanggap ng mga kapatid po natin. Bagkus, maging daan ito upang marami ang magpasalamat sa Panginoon. At kasama tayo naman. Uy, pinagpala yung ating kapatid. Praise God, hallelujah. Susunod na tayo, di ba? At kapag luma na yan sa'yo, bago pa yung sa akin darating. Hindi naman ganun. Praise God. So maraming biyaya na nakalaan. At hallelujah, in His perfect time. Hallelujah. Kaya ako naniniwala. Ako po noon may nagpagpe-pray na, di ba ganun lagi eh, lalo na under the law, kapag nagre-retreat, nagka-camp meeting, lalo na sa mga youth, sa tingin mo, nasaan ka na after 5 years noon? May mga tanong ng mga leader namin noon eh. Tapos isusulat mo sa papel. Tapos yung pala gagawin sa papel, susunugin lang. Kasi sabi niya, many are the plans in man's heart, but it is the will of God that prevails. Ganun lang pala yun, yung lesson doon, di ba? Totoo naman. No, ganun, nagpaplano. Sabi ko, nung pag 30 na ako, ganito yung buhay ko, ganito yun. Pag 40, ganito, tapos nakapag-aral na yung anak ko, tapos nag-aaral, tapos di ba tinitingnan mo, binivisualize mo, at ini-imagine mo yung kalagayan. Alam ko po, ganun din ang bawat isa. May mga tinitingnan tayo, may pinagpe-pray tayo. At may mga blessing, may mga specific blessings
na pinagpe-pray tayo. Sabi ko noon, Lord, pag 50 ako, basta pag 50 ko, dapat meron akong sariling lupa. At kung sasamahan mo ng bahay, maganda na. Di ba? Ganun lang. Nag-ano ka. Pero, hindi naman lahat ng ipinanalangin mo, ibig sabihin, darating ka agad. Lahat ba ng prayer sino po dito yung lahat ng prayer niya dumating ka agad? Magpapa-pray over po ako sa inyo. Kasi napakagaling ng ano po natin, ano? Di ba? Hindi naman lahat. Pero marami tayong panalangin na alam po natin, nagbigay tayo na sa Panginoon. Alam ng Diyos eh. Every detail sa our life, siya pa lang. Sabi nga, siya yung may hawak ng blueprint ng buhay po natin. Nung tayo nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, kilala niya na tayo at alam niya kung ano magiging buhay natin sa kinabukasan. Kaya lang sabi, bakit yung iba, ba't hindi nila na yung plano ng Diyos para sa kanila? Kasi katulad nga nun, marami lilihis talaga eh. Marami hindi tatanggap sa Kanya. Pero tayo, hindi man natin specific na natupad yung gusto natin para sa sarili natin. Pero alam ko po, ngayong umaga, hallelujah, hindi po ako pupusta. Sasabihin ko sana pupusta, tataya, di ba? Parang gano'n. Hindi po. Pero alam ko po na ngayong umaga, iisa lang ang meron tayong lahat kapayapaan. May contentment tayo. Why? Because we are in Christ and Christ is in us. Diba? Nagsasabi lang tayo na minsan, umaangal lang tayo, hirap ng buhay, pero kapag maalala mo na yung relasyon mo sa Panginoon, napapangiti ka na lang eh. Sabihin mo, teka, bakit pa ako nag-aalala? Diba sabi ng Panginoon, yung mga ibon nga, na hindi naman nagtitipon, wala namang kakayanan, para pakainin yung kanilang mga sarili, binibigayaan ng Diyos. Wag na natin pilosopuhin na hindi naman tayo ibon. Wag na, di ba? Pero, doon lang sa mga paglalarawan po na yon, mamamangha ka na sa biyaya ng Diyos. Natunay nga, Panginoon, na sa buhay pong ito, kami po ay nabubuhay sa iyong grasya, sapagkat napakaraming biyaya na hindi naman talaga namin inaasahan na darating sa amin, pero dumarating nang wala kaming ginagawa. Hindi sinasabing walang ginagawa yung nakaupo. Yung ibig sabihin, hindi kami nakikialam, sumusunod lang kami sa iyong kalooban. Sinusunod lang namin ang iyong salita. Ginagawa lang naming batayan. No, yung salita mo. At nakararating na kami doon sa kung saan ninanais mo kami makarating at tumanggap ng biyaya. Hallelujah. So, to fully experience the fullness of grace, we must walk in gratitude and obedience. We should be thankful for the grace that God has bestowed upon us and strive and live in obedience to His will. Sabi po, being thankful. That should be the positive response of every believer who received the grace of God. Sa sino man tumanggap sa grasya, sa kagandahang loob ng Panginoon, sino man kumikilala sa tapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, wala naman tayong positibong tugon, kundi ang tayo po ay magpasalamat. No, magpasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay po natin at gagawin pa. Wala naman tayo ibang dapat gawin at walang ibang inaasahan ng Panginoon sa atin. Hindi naman niya sinasabing, yan, binigay ko sa iyo, bayaran mo, pagsikapan mo, paghirapan mo. No, hindi. Nandun po na, wala siyang ibang ninanais para sa atin, kundi turuan lamang tayo na sa bawat biyaya na meron tayo, matuto tayo magpasalamat sa maliit man yan o sa malaki. Human as we are, doon tayo nasusukat eh. Di ba minsan nadidismaya tayo, doon sa mga taong, katulad minsan, marami, mga nagdaang panahon, nagbibigay ng ayuda. Nagbigay na ng ayuda, sabi, ano ba yan, sardinas lang? Hindi man lang Spanish sardines. Mga ganun, umaangal pa. At marami, tumanggap na, ang sinisilip pa yung iba. Bakit sila ganun? Ba't dalawa? Naman sa akin, isa lang. Isang pamilya ka lang, dalawa silang pamilya. Di ba ganun? Pati ba naman yung pagtatalunan pa natin yung ayuda? Minsan, pati yung mentalidad ng mga tao sa sanlibutan, na nahuhugot na rin ng mga Kristiyano na, ganun din, Lord, ba't ganun? Yung buhay, na parang unfair. No.
Kapag tumanggap ka ng biyaya sa Panginoon, walang ibang dapat ibalik kundi pasasalamat sa Kanya, papuri sa Diyos. Amen? As the blessings goes down, our praise goes up. Diba? Papuri, pasasalamat sa Kanya. Dahil kung hindi sa biyaya ng Panginoon, wala kang matatanggap. Lahat. Sa pamilya natin, sa mga anak natin, we have our family. Respective families. At alam ko na isa tayo doon sa magsasabing, wala namang perpektong pamilya. Wala tayong perpektong anak. Pero sa lahat ng iyon, may pagpapasalamat mo. Amen? Sapagkat marami, yung bang nananalangin na magkaroon ng pamilya, pero hindi magkaroon ng pamilya na matatawag. Marami sira yung mga relationship, di ba? Pero ikaw ngayon, meron kang pamilya, may mga kaina, may mga tantrums yung anak, may mga ginagawa yan hindi maganda. But still, pinaraw na sa atin ng Panginoon. Una, yung kanyang pagiging ama sa atin. Para tayo, bilang ama ng mga tahanan, magulang o miyembro tayo ng pamilya, maipadama natin sa isa't isa yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Marami po sa buhay po natin, marami tayong dapat ipagkasalamat. One of those songs na naaalala ko lagi yung there are many, many reasons para pasalamatan at purihin siya. Maraming dahilan. Maraming dahilan. At kahit na wala ka nang nakikitang dahilan, it is fitting for the righteous to praise the Lord, to give Him thanks. Sabi ng salita ng Panginoon. Kahit na minsan wala ka, Lord, wala naman ako yung pagpapasalamat. Marami. Punta ka sa salamin. Makikita mo sino doon, yung sarili mo. Pagpasalamat mo yung sarili mo, buhay ka. May kalakasan ka, amen? May pag-asa ka pa rin ng panibagong buhay sa susunod na araw. May mga opportunities pa rin na darating sa bawat isa sa atin. Sa buhay pa tayo. So, we have to be thankful for the grace of God that bestowed upon us. Salamat po natin sa Panginoon. And live in obedience to His will. Yung pagsunod sa marami iba, kapag yung extremist na nakakaunawa ng grasya, wala na yung obedience. No, meron na rin sumunod ang Panginoong Jesucristo. Pero subukan mong magsumunod sa tatay mo, mababatukan ka siguro. Hindi ko sinasabing ganyan ng Diyos, di ba? Parang sa tao lang, ganyan. Pag hindi ka sumunod, di ba, ano? Pero sa atin, hindi naman nire-require. Yung pagsunod mo na susunod ka, yung dati nating alam, na kaya ka lang susunod dahil sa takot, na baka pag hindi mo siya sinunod, mapaparusahan ka. Kapag hindi mo sinunod ang Diyos, ay hindi dadalo yung biyaya sa buhay mo, sa pamilya mo. Kapag hindi mo siya sinunod, ay merong hindi magagandang bagay na hindi po yun yung pagsunod na yung sinasabi. Yung pagsunod po ay yung pagsunod na kaya ka sumusunod dahil nakita mo minahal ka niya unconditionally, tapos biniyayaan ka niya ng pangangailangan mo sa araw-araw. Ano pang dapat maging pagtugon mo kundi, di ba? Pagsunod. Pasasalamat. Wala namang iba tayong dapat gawin. At hindi naman niya hinihiling pa na magbayaran natin. Simpleng pagsunod. Na mamuhay tayo, na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang tinapos na gawa. Yun lang naman po hinihiling ng Panginoon, na sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Parang si Apostle Paul, experienced the fullness of grace in his life. Naging madali ba para kay Pablo na maunawaan niya yung biyaya ng Panginoon? Pero alam niyo po, dumating sa kanya, yung unang dumating sa kanya, liwanag din, di ba? Di ba, nabulag po siya nung liwanag na yun. Pero liwanag yung dumating sa kanya nung una, nagulat siya. No, at may epekto sa kanya, nabulag siya. Pero pagkatapos ng yun na maunawaan niya, ang Panginoon na nagpakilala sa kanya bilang grasya, nandun po na nakita niya ang kanyang sarili. Napakaaba ko, napakababa ko pala, wala palang kwenta yung aking, yung mga status in the society na napakataas ng aking tinapos.
No, I consider it all dung, dumi ng hayop, rubbish, basura lamang. Kung ikukumpara sa pinakamahalaga, sabi po ni Pablo, ang makilala ka. So para kay Pablo. Pero bago po yun, marami po siyang na-experience na hindi po magagandang bagay. But despite his past persecution, even sa mga Christians, he was transformed by God's grace and became a powerful instrument for spreading the gospel. Na hanggang ngayon po ay tinanggap na po natin. Amen? Natanggap natin yung mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos at ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa may katulad ni Pablo na kung saan nandun po na niliwanagan ng Panginoon at sabi nga niya, kung ikukumpara ako sa ibang apostol, sabi niya, naku, nagtatrabaho ako. I even work harder, for I have worked harder than any of the other apostles. Yet, it was not I, but God who was working through me by His grace. Alam niyo po, merong kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi man tayo yung sinasabing tayo yung kumikilos para matanggap yung biyaya, yung mga pangangailangan po natin, o yung ibang mga bagay pa na minimintihin natin sa buhay. Sabi po, God is at work sa buhay po ng bawat isa. The Holy Spirit is at work. So God is also working through us and in us by His grace. Sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya, living in the fullness of grace is a transformative and life-changing experience. Mababago po eh. Babaguhin niya tayo araw-araw, pananaw natin sa buhay. Hanggang sa isang araw, yung bang hindi ka na basta yung bang naigugo po ng mga problema at pagsubok na dumarating sa atin. Yung bang kahit na gaano ka severe yung mga circumstances minsan natatanggap natin, at the end of the day, ako personally, yung batayan ko na lamang po ng kung ano yung gagawin ng Panginoon. Basta po alam ba, may dumarating, may circumstance na nagaganap. Minsan negative. Sa una, parang may ano sa puso. Pero maya-maya, mas mamayani yung kapayapaan. Sabi ng Lord, hindi na ako mag-aalala. You are in control. Kasi binigay mo na sa Kanya. Pero yung bang simula, may dumarating talaga na may hindi magagandang pangyayari. Mga hindi magagandang balita. Pero po, ang sukatan ko na lamang ngayon, as long as there is peace in my heart, I have Jesus. And habang malinaw yung pagtingin ko na sa malabong pangyayari sa buhay na ito, merong liwanag at the end of this darkness. Because I am in the light, no? And He is in me. Na in Him was life, and He is also the light. Hindi na ako mag-aalala. Ngayon, ganun na lang po yun. Dati hindi eh. Kapag merong gusto ko gawa ng solusyon eh. Even sa ministry, kahit saan larangan, basta gusto ko kahit paano may gagawin ako. Kasi parang hindi naman tama na wala kang gagawin, hayaan mo lang ang Diyos na ano. Parang ganun, di ba? Ganun. Yung kaisipan ng lahat ng bawat isa sa atin. Pero ngayon, miski nga yung kinabukasan eh. Kaya ako po personally nasasabi ko na, yung hindi mo na hinahanap ngayon yung karangyaan. Yung inaapuhap ng iba, ayoko makipagsabayan. Pwede rin naman ako sumabay. Pwede rin naman. Bakit hindi? No, may kakayanan ka rin naman. Meron ka rin naman talino. Meron ka naman din kaparaanan. Pero para sa akin ngayon, mas payapa po ako sa kalagayan na nagtitiwala ako sa Panginoon. Lord, dalhin mo kami kung saan mo kami dalhin. Basta wag mo lang hahayaan na yung turuan, ituro mo sa amin kung saan kami talagang, yung direksyon na kung saan mo kami gustong lumakad. Pero ayoko siyang pangunahan na yung gusto ko yung ganito. Kaya, hindi po ako naiinggit na siguro dun sa mga, sasabihin nila, wala ka lang pangarap at saka wala ka lang means siguro. Kaya ayaw mong yumaman kasi wala ka namang means. Pwede naman. Pwede ka naman magtrabaho, di ba, unti-unti. O kaya para sa mabilis, magpapasagasa ka lang, pabubunggo ka lang ng konti, tapos magpapabayad ka na, may pera ka na. Parang ganun.
Di ba? Pwedeng gawin eh. Pero sa totoo lang po, kaya lang, sa kabila nun, hindi naman naaawa ka doon sa mga taong na yung bang pagod, nag-i-struggle, tinatrabaho yung kinabukasan ng pamilya, samantalang ipagkatiwala mo sa Panginoon at do what God says. At kung anong assignment meron ka ngayon, kung may hanap buhay ka, gawin mo. At kung tinatawag ka ng Panginoon para magnegosyo ka, basta as long as galing sa Panginoon. Ang Diyos na nangunguna, walang problema. Pero wag na yung tayo na lang, yung pangarap lang natin, yung gusto lang natin. Kaya at the end of the day, pagod ka. Tapos sasabihin mo, ba't ganun? Walang kamatay. I did my best. But I guess my best. Hindi pa rin sapat. Pero nandun po na, matutunan po natin, mamuhay po tayo. Let us live in the fullness of God's grace. And the best life that we are dreaming of, we are desiring, ay mangyayari po yun. Amen? Live in the fullness of God's grace. Enjoy natin yung grasya na to. Na hindi na-enjoy ng iba. Hindi na-enjoy ng iba. No, na-enjoy. Hallelujah. Ayaw naman nating mag-judge, pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na alam ko po ng bawat isa sa atin. Alam natin ngayon kung paano na mamuhay sa grasya ng Panginoon. Hindi man, unti-unti, naunawaan po natin, tinuturo po ng Panginoon. Amen? Minsan pa tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Oh, thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo na sagana sa bawat araw ng aming pong buhay. Na hindi po namin kailangan magmakaawa na tanggapin ang lahat ng ito. Sapagkat ginawa mo na ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo muling pagkabuhay, Panginoon, pinaging ganap, sinelyuhan mo ito, Panginoon, para po sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord God. We honor you, Lord, today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa mga salita na amin pong tinanggap ngayon pong umaga. Maaring yung iba po ay narinig na po namin. Subalit alam po namin na kung bakit inuulit ay upang lubos naming maunawaan kung ano ang kahalagahan nito at kung ano ang sinasabi mo, Panginoon, para sa amin. Yung mga instructions mo, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Dalangin ko lamang po, Panginoon, na hindi lamang namin, Panginoon, salita na narinig, Panginoon, sa umaga ng ito, hindi, as what you have taught us, Lord God, may we embrace your promises, O God, the truth that comes from you, Lord God. And may all walk in the fullness of your grace. Hallelujah. Maipamuhay po namin, Panginoon. At habang sinasagawa po namin, maraming tao sa paligid po namin, Panginoon, ang makakakita nito, Panginoon. Maraming salamat po. Matutunan po namin na bilang namumuhay sa ilalim ng iyong pong biyaya, ay laging magpasalamat. Laging magpasalamat, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng bagay. Sa lahat-lahat ng aspeto ng aming pong buhay na kung saan, alam po namin, hindi mo pinababayaan. Lord, salamat po sa buhay po ng bawat isa. Ngayon pa lamang po, alam ko po, whatever prayers na dala-dala, Panginoon, individually, O God, as a family, Lord God. Lord, katugunin mo po ito ang lahat ng ito. Mapuspos, Panginoon, bawat isa ng kagalakan at mamutawi sa kanilang mga labi, Panginoon, ng pasasalamat at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat po. Muli, sa iyo po namin tinitiwala ang lahat na may kaugnayan po sa amin. Yamang alam po namin, ikaw ang liwanag, ikaw ang buhay, ikaw ang katotohanan, ikaw ang daan patungo sa lahat
ng bagay, Panginoon, na inihanda mo, Panginoon, para po sa bawat isa. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamat.